Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, goodbye, e-travel na nga ba? And hello to the new biometric system. Yes, mukhang papalitan na nila ang e-travel, pero may bago ka na namang gagawin. Hopefully, it's not as hard as e-travel as what others say. So ano ba ito? Pag-usapan natin. Details coming right. So simula nang ginagamit natin ng e-travel para sa mga pasahero papunta man or paalis ng Pilipinas, that you have to register depending on your passports. Kung foreign passport, arrival lang. Kung Philippine passport, that's both arrival and departure. Pero kabayan, mukhang tatanggalin na nila ang e-travel. So meron tayong nasagap na balita, and this is not even fake news. It came from a legitimate source, legitimate media outlet. Ipapakita ko sa inyo yung clip. Kasi in-interview nila yung general manager ng Manila International Airport Authority at sinabi niya ito kasi may nagtanong isa sa mga host about e-travel at sinabi nga niya na papalitan na. May niluluto na sila. And I believe na nagkaroon tayo ng update na ito about sa new biometric system, yung facial recognition na ba, yung itatapat mo lang yung mukha mo sa machine at ipaprocess ka na. Kasi ganun yung sa US. Kapag dumating ka, scan mo yung passport mo, i-recognize yung face mo, magpipicture, tapos may lalabas na ticket, at yun yung bibigay mo sa immigration officer. And that's exactly what they're going to be doing here in the Philippines. Nag-pilot testing na sila actually dito sa mga domestic airports ng Pilipinas. 4 na airport yung may pilot testing sila. And eventually, it will be implemented to all airports in the Philippines. So yung phase 1 of the process will be for Filipino passengers. Yung phase 2 is for foreign nationals na may e-passport. So, mukhang digital na talaga yung gagawin nila sa mga airport. And I don't believe it involves any registration unlike sa e-travel kasi it's a lot easier, it's more enhanced, especially when it comes to border security. Yun nga yung sabi nila, nagkapirmahan na ng kontrata na gagawin na nila at the same company yung ginagamit from US. So, ito yung naging interview ng teleradyo sa general manager ng Manila International Airport Authority about the replacement of e-travel to new biometrics system. Yung e-travel, may nakita akong isang vlog na hindi na raw kailangan ng e-travel pagpalabas. Kailangan mo raw yung e-travel pagpabalik. Totoo ba yun? Well, sa ngayon po, hindi pa po totally na pinagbabawal o pinapatanggal po yung e-travel. Pero maganda na rin po nakahanda sila kasi sasabihan naman din sila ng airline na siguro 72 hours before patulong na lang sila kung hindi nila alam gamitin. Ayusin na lang muna sapagkat kumisan po nagkakaroon po ng clogging doon sa ating immigration. Opo. Yun po nakakatagal. Kaya ang ginagawa po ngayon ay tumutulong po yung airline para sabihan kung hindi pa naman din alam ng pasahero. Pero sa madalit sabi po, ginagamit pa rin naman yun eh. Siguro may balak na po tanggalin yan kasi may pinaplano na po ang ating NNIC, yung private group natin, na magiging biometrics na yan pero by September pa po yan. So, rinig nyo naman na tinatrabaho na talaga nila. Which is, ina-expect ko na yon kasi sabi ko nga, last year pa yata natin ito in-update about, or mga January, about the new biometric system. And I'm really hoping na mas madali ito. Kasi I know with e-travel, it's very challenging, especially to our seniors, yung hindi masyado kapayong technology and stuff. So, eto, passport mo, ID mo, tapos yung mukha mo for facial recognition, tapos ka na. At huwag kayong mag-alala kabayan, when it gets implemented,
I will give you guys a heads up para naman makapaghanda kayo, and hopefully we will know the protocol or the process na ipapatupad sa lahat ng airport dito sa Pilipinas. Kaya abang-abangan na lang natin at magre-remind tayo, magkakaroon tayo ng mga recap, and when it gets implemented talaga, i-check natin kung paano ba ang proseso ng bagong biometric system na ipapatupad sa ating palipad. Having said that, mukhang mapapadali na talaga yung mga check-in process ninyo, immigration process, final security check, and the different processes that you have to go through when you travel to and from the Philippines with this new biometric system. Gaya nga ng sabi ko, antay-antay lang tayo kabayan, i-update ko kayo kung palapit na ng palapit ang pag-implement, kaya huwag kayong mag-alala, i-update ko kayo, i-heads up ko kayo kung ito ay ipapatupad. So, ano sa palagay ninyo? Mas convenient ba para sa inyo, mga pasahero, itong bagong biometric system nila, or mas prefer nyo yung e-travel? Kasi dati, kung sa e-travel, mas prefer nila yung form na fill upan. So, ngayon, may bago na naman. And hopefully, this will be the last update na gagawin nila para hindi naman malito yung mga pasahero. Kasi nakakalito din minsan kung paiba-iba yung ating arrival process dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na dun sa ating mga seniors, mahirap yun para sa kanila. Kaya, hopefully, this will be the last and final update. Siguro, iti-tweak na lang nila yung system to be more user-friendly para sa lahat. Kasi, reading the process, it does not involve any registration. So, maganda yun. Mas mapadali kasi yun yung gusto nila. Mas maganda yung experience ng mga travelers. Kaya, abangan natin. At what do you think of this new program again na i-implement nila? Mas gusto nyo ba ito, or ano yung preference ninyo when it comes to the arrival process in the Philippines? So, mag-comment lang po. Ito po ang latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Ethan Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.